Sa sandaling yon, ang natitirang katinuan at mahigpit na moralidad ng mahirap na nayon ay tila tuluyan ng nilamon ng umaatungal na bagyo sa labas. Ang matinding kahinaan na nagtulak sa dalawang malungkot na tao sa yakap ng isa't isa. Sabik sila sa init, pilit pinupunan ang matagal na puwang sa kanilang puso. Madilim ang buong kwarto. Wala kang maririnig, kundi ang mabibigat na paghinga sumasabay sa malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong. Isang patago at punong-puno ng kasalan ng yakap. Magandang gabi sa mga nakikinig sa ating kwentong drama. Ngayon, ikukwento ni Trami ang isang masalimuot na buhay pinamagatang si Tia Xuan na malayo sa asawa. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para mas ganahan pa si Trami. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pumikit ng lahat at pakinggan ninyo ang kwento natin ngayong gabi. Sadyang tuwing humahampas ang hanging dagat itong huling bahagi ng Taglagas. Umuugong ito sa mga puno, parang malungkot na panagoy na tuluyang dumudurog sa puso. Nakatago sa likod ng malaking dike ang luma at maliit na bahay ng isang babaeng nagngangalang Suan. Sa sulok ng beranda walang tigil at tuyot na umaandar ang lumang makina. Pinipilit basagin ng tunog na ito ang katahimikang bumabalot sa buong bahay ng napakahabang panahon. Lampas 40 na si Xuan. Sabi nga nang, marami itong edad, kung kailan pinakamasigla at pinakamaganda ang isang babae. Tila sumuko na ang hirap ng buhay sa kanya. Hindi nito nagawang burahin ang taglay na ganda at kakinangan ng dating sikat na dalaga sa kanilang bayan. Puti pa rin ang kanyang kutis. Ngunit sobrang lungkot ng kanyang mga mata. Palaging naluluha na para bang natatakpan ng isang napakakapal na hamog. Tinatago nito ang bigat na walang masabihan. Araw-araw tahimik lang na naghahanap buhay si Xuan sa kanyang maliit na patahiyan sa loob ng bahay. Mga kapitbahay lang ang karaniwang parokyano niya. May nagpapaputon ng pantalon, nagpapaayos ng laylayan ng damit, o kaya ay nagpapatahi ng presko at bulaklaking pambahay. Abala siya sa mga maliliit na trabaho mula umaga hanggang dilim. Pangalawa lang ang kita ginagawa niya ito para maging abala at makalimutan ang kalungkutan. Pero kapag lumubog na ang araw at nilamon na ng dilim ang baryo, kasabay ng paghinto ng radyo sa bayan, muling nilalamon ng matinding pangungulila ang lantang babae sa loob ng 4 na sulok ng kanyang malamig at malungkot na bahay. Isang kapatas ang asawa niyang si Nya. Pero buong taon itong nawawala nakasunod sa mga proyekto sa malayo at maaraw na probinsya ng Quang Ninh. Dahil sa hirap ng buhay at gastusin sa kolehiyo ng anak, nagtiis siyang mamuhay ng palipat-lipat sa mga sirang tolda sa construction site. Inaabot siya ng 3 o 4 na buwan para lang makaipon ng kaunting sahod bago makasakay sa gabi mula Halong para makatabi ang asawa ng 1 o 2 gabi. At bago pa man tumilawak ang manok, nakasabit na muli ang kupas niyang bag para umalis. Dahil halos 10 taong walang lalaki rito naging malamig at sobrang nakakabingi ang katahimikan ng buong bahay. Tuwing may bagyo mula sa dagat, malakas na kumakalabog ang yero sa labas ng beranda. Nakabaluktot lamang si Xuan sa manipis na kumot habang nakikinig sa hampas ng alon. Nakakaawa. Ang sakit-sakit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Punong-puno ng luha, pilit pinigil ng babaeng sabik sa isang sandalan ang matinding pangungulila. Nabuhay siya ng parang isang anino na lang sa tabi ng kanyang malamig na makina. Napakaliit lamang ng barong ito. Kaya ang madalas na pagbisita ni Hai ay nagsilbing init sa napakalamig at malungkot na mundo na nag-iisang si Tia Xuan. Ilang taon na ring biyudo si Hai. Mag-isa siya nagpapalaki sa kanyang anak, umaasa sa maliit nilang gilingan ng bigas sa dulo ng eskinita. Simple at mabait ang pagkatao ng lalaki. Sanay siya sa pagbubuhat ng mabibigat na sako. Kaya hindi katakatakang palagi siyang amoy ipa na may halong maalat na pawis at simoy ng dagat. Nang makita niyang laging mag-isa si Xuan dahil laging wala ang asawa. Madalas tumulong si Hai sa mga mabibigat na gawain. Sabi niya dapat nagdadamayan ang magkakapitbahay. Nung una, normal na tulungan ng talaga ito sa probinsya. Minsan kapag may dalang kariton, hinahatiran niya ito ng isang sako ng bigas sa kusina. Minsan nagdadala siya ng martilyo para ayusin ang pinto. Madalas pa siyang umaakyat sa bubong
para higpitan ng yirong tinangay ng bagyo nung nakaraang gabi. May mga hapon na biglang didilim ang kalangitan malapit sa tabing dagat. Napapansin niya si Xuan na abalang-abala sa mga tinatahing damit. Agad niyang ipapasok ang baka sa kulungan sa likod ng bahay. Pagkatapos nito, isasarado na rin niya ang gate para harangin ang hangin. Tahimik niya itong tinutulungan at walang hinihingging kapalit. Ang kanyang simpleng pag-aalaga ay saktong-sakto sa kanyang mabuting pagkatao. Ang pagpapaalala magsuot ng jacket kapag malamig o kaya isang mainit na sabaw na mabilis niyang iniaabot kay Tia Xuan tuwing magtatakip silim ay nagsilbing apoy na unti-unting binubuhay ang pag-asa sa pusong matagal lang patay at nanlamig sa loob ng nakaraang mga taon. Dahil sa matatag at mahalagang balikat ng kapitbahay sa totoo lang, madalas ring nanggugulo ang damdamin ni Xuan. Ito ang pagkauhaw niyang mahalin. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan simula nang lumisan ng kanyang asawa para maghanap ng pera sa malayo. Sa isang banda, nandoon ang katapatan niya bilang isang asawa. Pero hindi niya maitanggi ang kahinaan sa tuwing andiyan ang lalaki. Tukso. Madalas siyang napupuyat kakaisip puno ng takot. Sa araw na baka sirain ng isang bagyo ang lahat-lahat sa kanya, magtatakip silim na ng hapong yon. Biglang dumilim ang kalangitan ng Gyautui. Bumalot ang maiitim at makakapal na ulap galing sa dagat. Baliw na baliw ang malakas na hangin. Humampas ang hangin sa mga puno. Binabasag ang paligid ng nakakakilabot na ugong. Isang malinaw na sinyales na nakahanda nang lamunin ng matinding bagyo ang baryo. Bigla na lang gumagsak ang malakas na bagyo. Sumabog ang kable ng kuryente sa nayon. Binalot agad ng matinding dilim ang buong baryo kahit hindi pa man lang oras ng hapunan. Sa loob ng maluwag niyang bahay, nagkukumahog si Aling Xuan na sindihan ng kanyang lumang lampara. Nagbigay ng mapusyaw na dilaw na liwanag ang naghihingalong apoy. Tumama ito sa lumang pader na puno ng amag. Umuugong ang hangin at parang tatanggalin ang bubong nila. Bigla na lang may malakas at sunod-sunod na katok sa pinto na nagpagulat ng husto sa kanya. Si Manghay pala. Basang-basa ang buong katawan niya sa ilalim ng sira-sirang sombrero. Habang mahigpit na yakap-yakap ang isang sako ng bagong kiskis na bigas para sa kanya. Nang makitang kawawang lalaki na nanginginig sa silong ng umuulan nilang bubong, biglang nakaramdam si Aling Xuan ng matinding awa na bumalot sa kanyang dibdib. Dali-dali niya itong hinila, papasok at inabutan ng tuyong tuwalya. Sa loob ng masikip na kusina, sumasayaw ang apoy ng lampara dahil sa hanging pumapasok sa siwang ng pinto, gumagawa ito ng dalawang mahabang anino sa dingding. Walang umimik sa kanilang dalawa. Lumigat ang hangin nakakasakal at ang hirap huminga. Ang ingay ng bagyo sa labas ay parang ikinulong silang dalawa sa sarili nilang mundo. Pagkabot niya ng tuwalya, hindi sinasadyang dumampi ang magagaspang na daliri ni Manghay sa malalambot na kamay ng malungkot na biyudang babae na ito. Isang mabilis na dampi lang, pero may kakaibang kuryenteng gumapang sa kanilang likuran na nagpaapoy sa lahat ng tinatagong nararamdaman. Lahat ng pananabik, lahat ng lungkot, at pag-iisa na matagal nilang kinimkim ay biglaan na lang sumabog. Sa isang iglap, anumang natitirang katinuan at mga mahigpit na panuntunan ng kanilang baryo ay tuluyan ng tinangay ng malakas na ulan at bagyo sa labas. Ang kahinaan ng dalawang nag-iisang kaluluwa ang nagtulak sa kanila para magyakap ng mahigpit. Naghanap sila ng init para punan ng matagal na panahong pagiging uhaw at pangmulila nila. Sa napakadilim na silid tangin mabibigat na paghinga na lang ang naririnig, sumasabay sa walang patid na buhos ng ulan sa ibabaw ng kanilang bubong. Isang huling pag-ibig lihim at puno ng matinding kasalanan. Pero alam mo, ang saglit na ligayang yon ay mabilis na naglaho ng tumigil ang bagyo sa labas. Naubos ang langis ng lampara. Tanging amoy ng sunog na pizza ang naiwan sa madilim na kwarto. Biglang napabangon si Aling Xuan. Namininig ang buong katawan niya sa tindi ng kanyang ginawang kasalanan. Ang matinding pagsisisi ay bumalot sa kanya na parang isang malakas na dilubyo. Tumulo ang mainit niyang luha sa gitna ng kadiliman. Ang anino ng kanilang kasalanan ay tuluyan ng niyakap ang malungkot at tahimik na bahay na ito. Ang problema ang lihim at madilim nilang tagpo ay hindi pala ganon katago tulad ng inakala nilang dalawa. May nakasaksi sa gitna ng madilim na gabi sa Gyautui.
Ang lahat ng kababalagang ginawa nila ay kitang-kita ng dalawang mata ng lalaking si Kang. 20 taong gulang pa lang si Kang. Ang binatilyong ito ay taga-baryo na nagbabantay ng palaisdaan na saktong katabi lang ng bahay ni Aling Swan. Kinahapunan bago bumagyo naging abala si Kang sa pag-ayos ng sirang pilapil sa gitna ng ulan. Kaya ginabi na siya ng uwi sa kanyang bahay. Dahil dadaan din lang siya, naisipan niyang dumaan muna sa patahiyan ni Aling Swan para ipaayos ang napunit niyang kamiseta noong nag-aayos siya ng mga lambat kani-kanina lang. Habang naglalakad sa gitna ng baha at bagyo, pagliko ni Kang papasok sa bakuran nila Aling Swan, napansin niya na nakaawang pa rin ang kawayang gate. Napakadilim sa loob ng bahay at walang kuryente. Tanging ang mahinang liwanag lang ng lampara ang sumisilip mula sa siwang ng pinto ng kanilang kwarto. Tatawag na sana siya ng tao na makarinig siya ng kakaibang ungol sa loob na nagpatigil sa kanyang paglakad. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng lumang binta ng gawa sa kahoy na malapit ng masira dahil sa malakas na buhos ng ulan. Hindi gano'n nakasara ang mga pinto doon, kaya walang kahirap-hirap na nakita ni Kang ang buong eksena. Inilawan ng apoy ang dalawang katawan na mainit na nakapulupot sa isa't isa sa gitna mismo ng madilim at makasala ng kwarto ngayon. Naniga si Kang sa kanyang nakita at bumilis ang tibok ng puso niya. Tumayo ang balahibo niya. Kasi para sa kanya, kilala si Aling Swan bilang isang napakabait at kagalang-galang na babae. Isang matinong ginang na palagi niyang binabati ng may respeto. Isang tapat na asawang araw at gabing naghihintay na bumalik ang kanyang asawa. Wasak na wasak ang magandang imahe nito sa paningin niya. Nakatayo lang siya roon, gulong-gulo ang isip at parang sasabog ang kanyang dibdib. Habang nakapako ang mga paa sa ilalim ng napakalamig na ulan, biglang nagbago ng tuluyan ang ekspresyon sa mga mata ng binata. Lumaki ang kanyang mga mata malalim at biglang napuno ng malisya. Nawala ang kanyang pagiging inosente at napalitan ito ng isang madilim at napakasamang plano. Ang totoo niyan, matagal na talagang may pagnanasa si Kang sa kakaibang ganda at sa malulungkot. Ngunit, nang akit na mga mata ng biyudang babaeng ito. Ngayong hawak na niya ang pinakamalaking sikreto na nagkakasalahang dalawa, hindi lang gulat ang naramdaman niya. Biglang nag-alab ang pagnanasa ni Kang na unti-unting naging isang napakasamang intensyon. Alam niya sa sarili niya. Nakakuha siya ng isang napakalakas na alas na kayang wasakin ang lahat ng pagpapanggap at dangal lang babaeng yon pabalik sa kanya. Tinigilan ni Kang ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang umatras hanggang salamunin siya ng matinding dilim ng mga puno. Tahimik siyang umalis ng walang bakas na may nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Naiwan niya ang dalawang nagiinitan na walang kamalay-malay sa matinding sakuna na naghihintay lang pala sa kanila. Sa mga sumunod na araw, parang naging isang impyerno ang buhay ni Aling Swan. Nabuhay siya sa araw-araw na takot kaba at sobrang pag-aalala na nakakaubos talaga ng lakas. Hindi nagingay si Kang para ipaalam sa buong baryo ang sikreto. Wala rin siyang balak na ipagkalat ito sa mga kapwa niya binatilyo doon sa palaisdaan. Ang pananahimik ng lalaking yon ang siya palang magiging pinakamalupit at pinakamasakit na parusa para sa kanya. Para itong isang hatol ng kamatayan na nakatali sa leeg ng kawawang babae. Palagi na siyang umaaligid sa patahiyan ng mas madalas kaysa dati. Tititig kay Aling Swan na may mapanlinlang na tingin at pilit na mga ngiti. Kitang-kita sa malamig niyang mga mata ang isang napakasamang balak. Magkatinginan lang sila ay sapat na para manlamig ang buong katawan ng babae. Isang mainit at nakakasulasok na hapon. Hirap na hirap si Aling Swan na buhatin ng isang basket ng mga bagong labang damit para isampay malapit sa bakod. Walang ganang lumiko sa kanto si Kang at pumasok. Habang pinapaypay ang kanyang sombrero, sumandal siya sa poste ng bakod nila at nakangising tumingin sa kanya. Tinitigan lang ni Kang ang pagkakataranta niya. Binitawan ng lalaki ang bawat salita ng kalmado at mabagal. Pero para kay Aling Swan, ang mga letrang yon ay parang nakakabinjing kidlat sa gitna ng tirik na araw. Pansin niyo ba, Aling Swan, madalas ang bigla ang bagyo dito sa dalampasigan natin na yon? Nung isang gabing madilim at umuulan, dumaan ako dito galing sa palaisdaan. Ang nakakapagtaka may narinig akong kakaibang ingay sa likod mismo ng bahay niyo.
Parang kahoy na kama na mabilis na umuuga. Susugod sana ako para tignan kung may magnanakaw. Kaso nakita ko si Manghay, yung may-ari ng gilingan ng bigas inilalabas ang motor niya sa likod. Kaya hindi na lang ako tumuloy. Ang mga tila inosenteng salita ni Kang ay sapul na sapul kay Aling Xuan. Bigla na lang manigas ang mga kamay niyang may hawak na damit at nahululog sa lupa ang kawayang sipit. Namutla ang buong muka ng ginang na parang nawala ng dugo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay babagsak siya. Anumang oras sa gitna ng mainit na bakuran. Nanginginig na pinulot ni Aling Xuan ang sipit, nagkukunwaring abala para itago ang matinding takot na unti-unting sumisira sa pagkatao niya. Pero hindi niya maitago ang mabilis at mabigat na paghinga na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi na nagsalita pa ulit si Kang. Bumisi lang ang loko ng isang mapanuksong ngiti. Naglakad siya palayo papunta sa palaisdaan, iniwan ng ginang na nakatayo at tulalang naging bato sa gitna ng bakuran. Ang tahimik na mental torture na ito ay parang isang nakamamatay na lubid. Dahan-dahan paunti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Banta nitong wasakin ang danggal ng isang babaeng iningatan ang malinis na pangalan sa mga kapitbahay. Dahil dito, napasadlak si Xuan sa matinding takot at walang katapusang gulo ng isip. Kahit sa pagtulog, nagigising siyang may kaba. Isang kaluskus lang ng dahon o tunog ng mga yabag sa labas ng iskinita, sapat na para magwala sa kaba ang kanyang dibdib. Sa gitna ng mga araw na lunod siya sa matinding takot at pagkabalisa isang gabi, nakatulala lang si Xuan sa malamig na hapunan. Nang biglang tumunog ng walang tigil ang kanyang cellphone na nakapatong mismo doon sa hapag. Pag-ilaw ng screen, bumungad ang pangalan ng asawa niya. Kumirot ang dibdib niya ng matindi. Nagalangan pa siya nung una bago nanginginig na pinindot ang cellphone para sagutin ito. Sa kabilang linya pumiyok ang pause na boses niya. Umuubo-ubo pa siya siguro dahil sa dami ng alikabok sa construction site doon sa probinsya ng Quang Ninh. Pero kahit ganun sa likod ng pagod na boses ng lalaking nagpapakahirap, dinig na dinig pa rin ang sobrang tuwa at pananabik na hindi niya talaga maitago mula sa asawa. Masaya niyang binalita na tapos na ang inspection sa trabaho at nabayaran na raw ng buo ng kontraktor ang lahat ng sweldo niya. Sabi niya, tatakbo siya sa post office bukas na umaga para magpadala agad ng pera panggastos sa bahay at para sa mga bata. Paalala pa niya, huwag kalimutang magtabi ng konti para makabili naman si Xuan ng bagong damit. Huwag daw siya tipirin at pahirapan ang sarili. May pag-aalala pang nangamustasin niya kung maayos ba ang panahon doon sa probinsya. Kung marami bang nagpapatahin itong mga nakaraang araw. At syempre, paalala niya na ikandado ng mabuti ang mga pinto dahil maraming umaaligid na magnanakaw sa deck tuwing gabi. Bawat sinsurong pangungumusta ng kanyang asawa at mga paalalang puno ng pagmamahal at purong tiwala mula sa lalaki ay parang libu-libong patalim na walang awang sumaksak at tuluyang dumurog sa puso ni Xuan. Nagpapakamatay sa trabaho ang asawa niya sa malayong lugar, kumakain ng tira-tira at binabayan ng init at ulan. Lahat ng iyon para lang masiguro na hindi magugutom ang kanyang pamilya. Samantalang siya, walang hiyang niyurakan ang tiwalang yon. Nagloko at nagdala ng matinding kahihiyan sa loob mismo ng sarili nilang tahanan. Nagpapakakuba ang lalaki sa sakripisyo habang ang asawa ay patagong nagtataksil. Parang sasabog ang dibdib ni Xuan sa tindi ng pait at matinding kahihiyan. Umakyat ang pait sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na niya ito napigilan. Tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ng matinding hiya at pagsisisi doon sa damit na tinatahi niya. Para itago ang mga humihikbing iyak, mabilis na tinakpan ng mahigpit ni Xuan ang kanyang sariling bibig. Pilit siya nagsalita na parang kalmado. Pero ang panginginig at paputol-putol niyang paghinga, halatang halata pa rin sa kabilang linya. Gumawa agad siya ng palusot kay niya. Umiiyak daw siya dahil sa sobrang pangungulila sa asawa. Idinahilan pa niya na nakakalungkot ang malamig na hangin doon sa Giaotuy para sa isang babaeng nag-iisa. Pagkarinig nito, mas lalong nadurog ang puso niya sa kabilang linya. Nataranta siya sa pag-aalo sa asawa na ngakong magpapakahirap mag-ipon para makapag-leave sa trabaho
at makauwi ng maaga bago magbagong taon kasama silang mag-ina. Kakababa lang ng malayo ang tawag niya. Pero patuloy siyang kinakain ang konsensya sa pagtataksil sa asawa, matinding hiya sa mga ninuno, at walang kapantay na pandidiri sa sarili. Bumigay ang katawan niya at napasubsob na lang ang ulo sa ibabaw ng lumang makinang panahi. Ahimik na humagulgol sa gitna ng matinding dilim ng bahay. Mapait niyang tinanggap na habang buhay na niyang sinira ang kapayapaan bilang isang mabuti at tapat na asawa. Ilamon ng matinding kasalanan at pangamba ang maliit na bahay magdamag. Halos hindi na ipikit ni Aling Xuan ang kanyang mga mata. Kaya pagsapit ng madaling araw, nanging itim na at lubog na lubog ang mga ito. Binalot ng makapal na hamog mula sa dagat ang mga dahon ng saging sa likuran, kasabay na nanunuot sa butong lamig na dala ng madaling araw. Naghihinang naglakad si Aling Xuan papunta sa balon sa likod. Balaksanan niyang maghilamos ng malamig na tubig para mahimasmasan at makapagsimula na sa panibagong araw ng pananahi. Pero eksakto pagyuko niya para kunin ang timba sa gilid ng balon, biglang nanigas ang kanyang mga binti na parang naging bato. Doon mismo sa basang semento na naliligo pa sa hamog. May isang pinunit na piraso ng papel mula sa kwaderno. Maingat itong nakatubi ng 4 na beses at nakapatong mismo sa takeb ng balon. Isang matinding kabang bumuon sa kanyang dibdib. Nagsimulang kumabog ng napakabilis at napakalakas ang puso ni Aling Xuan. Nanginginig na inabot ng payat niyang kamay ang papel. Matagal siya nag-alangan bago ito tuluyang damputin. Dahan-dahan niyang binuksan ang bawat tupi nito. Bumulaga agad sa kanya ang malalaki at madudungis na sulat gamit ang asul na tinta. Para siyang binuhusan ng nagyelong tubig mula sa tuktok ng ulo. 2 maikling linya lang ang nakasulat sa puting papel. Pero punong-puno ito ng malisya at pang-iinsulto. Ang madilim na sikreto ng maulan na hapon sa ilalim ng gasera, masusundan kaya nito ang biyahe ng bus mula Quang Ninh hanggang dito sa Giaotui. Blankong papel na yon. Walang pangalan o kahit anong pirma. Pero para kay Aling Xuan, ang bawat bakas ng tinta sa gilid nito ay napakalinaw. Mas matalim pa kaysa sa isang diretsahang pag-amin. Walang ibang sumulat nito. Si Kang ang tahimik na binatilyong nagbabantay ng palaisdaan sa kabilang bakod lang mismo ng bahay nila. Ang manipis na papel ay biglang bumigat na parang tingga. Nanginginig ng matindi ang mga kamay ni Aling Xuan. Nawalan siya ng lakas. Hinayaan na lang niyang mahulog ang papel sa mosek na sahig na puno ng lumot. Ang natitirang onsa ng kanyang dangal. Lahat ng pagtatakip niya. Ang maliit niyang pag-asa na sana ay lumipas ng tahimik ang bagyo nitong mga nakaraang araw. Lahat ng ito ay tuluyang gumuho sa mismong paanan ng kawawang ginang. Hindi na nakipaglaro ng taguan ng hayop na bata. Inanggal niya ang maskara at nagbitiw ng lantarang banta. Direktang tinumbok ang kapayapaan ng kabahayang ito at lalo na ang danggal ng asawa niyang Sinya. Napabagsak na lang si Aling Xuan sa tabi ng balon. Mahigpit na hawak ang ulo. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha sa labis na kawalan ng pag-asa. Nakakapangilabot sa balahibo ang matinding katahimikan ng buong paligid. Umiip ang hangin mula sa dagat tumaan sa mga puno. Parang nanunumbat. Tinatawanan ng walang takas na trahedya na sariling gawa ng isang babaeng nagkamali sa kanyang mga desisyon sa buhay. Hindi siya pwedeng mabuhay sa takot araw-araw. Para siyang presong naghihintay ng bitay. Alam ni Aling Xuan, kailangan ning lumabas sa dilim. Harapin at tapusin na ang nakakapanindig balahibong bangungot na ito. Hinintay niya ang pagagat nang mamatay ang mga speaker sa nayon. At ang buong kapitbahayan ay masaya na nagsasalo-salo para sa kanilang hapunan kasama ng pamilya. Lihim siyang nag-text. Pinapunta niya si Kang sa bahay. Gamit ang isang perpektong palusot, pagpacheck ng kumukurap na ilaw ng heater sa may labas ng bakuran. Sa makitid na kusina, sa bandang likod. Amoy usok ng kahoy at puno ng maitim na mansa. Ngayong gabi, saksi ito sa isang kalunos-lunos na usapan. Pagmamakaawa ng isang babaeng walang kawala at ng demonyong may hawak sa danggal ng buhay niya. Naglabas ng patay sinding,
Kislap ang mga tuyong kahoy sa loob ng pugon. Bumabakat ang mga nakakatakot na anino sa nagbabalat na pader. Nakakasaka lang tagpo. Sa mga sandaling iyon, tulalang nakatayo si Aling Xuan sa harap ni Kang. Ang huwarang babae sa lugar na ito ay mukhang kaawa-awa. Lantang-lanta at halos mamatay sa sobrang lungkot. Nanginginig ang kanyang payat na mga balikat sa ilalim ng kupas na blusa. Wala nang atrasan. Itinapo na niya ang natitira niyang dignidad at napilitang magpakumbaba. Umiiyak at nanginginig ang boses. Nagmakaawa siya sa hayop na kapitbahay na kasing edaran lang ng kanyang apo. Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahan niyang kinalas ang panyo. Isa-isang binuksan ang mga buhol nito. Ang kayamanang itinago pa niya ng maigi sa ilalim ng kabinet. Isang manipis na bungkus ng perang nasa loob. Kaunting ipon na pinaghirapan niya mula sa pananahi. Kinita galing sa paggawa ng pantalon at pagtahi ng damit sa nakalipas na mga buwan. Dahan-dahang inuraw ni Aling Xuan ang pera papunta kay Kang. Pumatak ang mga luha ng kahihiyan sa kanyang nangitim na pisingi. Hagulgol na nakiusap siya kay Kang na kunin muna ang pera. Tanggapin ito bilang isang maliit na suhol. Nagmamakaawang kaawaan sana siya nito. At manatiling tikom ang bibig. Ibahon ng buhay ang maduming sikreto ng maulan na hapong yon. Para hindi mawasak ang tahanang ito, para hindi mapahiya sa mga tao, ang asawa niyang nagpapakahirap magtrabaho sa malayo. Sa kabaligtaran ng kanyang pagkataranta at pag-iyak. Nanatiling kalmado lang talaga ang hitsura ng mukha ni Kang. Sobrang kalmado na nakakapangilabot. Sumanda lang ang tagabantay ng palaisdaan sa poste ng kusina. Parehong nakapasok sa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Piningnan ng matatalim niyang mga mata ang kaunting pera na nasa ibabaw ng lamesa. Isang nakakabaliw na kawala ng pakialam. Walang halaga sa kanya ang kaunting barya galing sa pananahi na ito. Ang totoong pakay ng hayop na si Kang ay mas masama at mas sakim ng 1,000 beses kaysa sa naiisip niya. Sobrang nakakasakal sa loob ng kusina. Ang katahimikan at ang malamig niyang tingin ay parang ilong ibinuhos sa kanya. Pinatay ang nag-iisang apoy ng pag-asa. Tuluyan ang nahulog sa kailaliman ng bangin ang kaawa-awang ginang. Parang isang hunter na sigurado ng mananalo. Iniunat ni Kang ang kanyang magaspang na kamay. Dahan-dahang itinulak pabalik kay Aling Xuan ang balot ng kaunting pera. Ngumiti siya ng tipid. Kitang-kitang pandemonyong ugali sa mukha ng pasaway. At tuso na lalaking ito sa nayon. Umakbang papalapit ang bata ng isa pa. Sobrang lapit na nila. Dinig na dinig ni Aling Xuan ang mabibigat at maiinit nitong paghinga na direktang tumatama sa kanyang muka. Sobrang nakaka-pressure. Tumitig siya sa nagluluha at basang mga mata ng babaeng kapitbahay. At dahan-dahang bumulong. Bawat salitang lumalabas ay parang kutsilong pilit ibinabaon sa kaibuturan ng puso niya. Aling Xuan, minamaliit mo naman ako. Tingin mo ba kailangan kong baryang ito? Sabi ko nga, sa iyo hindi ako kulang sa pera. At wala rin akong interes na siraan ka. Ayokong pahiyain si Mang niya. Kaso nakakapanghinayang. Paano nakakatulog tuwing gabi ang magandang babaeng kagaya mo? Mag-isa imbes na ako, mas pinili mo pang kumapit at pansamantalang humiram dun sa biyudong si Manghay. Bakit hindi ako ang kayakap mo ng gabing yun ha? Lantaran ang nakakadiring pananalita at ang kahayupan nito. Nabigla si Aling Xuan hanggang sa mamatay ang pandinig niya. Nanikipang dibdib na samid at pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay doon. Lumabas din ng totoo, ang orihinal na pakay niya ay hindi. Hindi pala pera. Kundi isang blackmail para sa sariling pagnanasa. Pinipilit niya itong ibigay ang kanyang katawan at isuko ang huling dignidad kapalit lang ng pagtikom ng bibig niya. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla. Dinukot agad ni Kang ang kanyang lumang cellphone. May nakabukas ng malabong litratong patago niyang kinuha nung gabing yon. Pero malinaw pa rin doon na nakaparadang motor ni Manghay sa labas mismo ng bahay niya. Tapos kalmado niyang ibinagsak ang huling hatol. Yung kalokohan niyo ni Manghay. Kapag dulas lang ang bibig ko o kapag nakarating sa cellphone ni Mangya ang picture na ito. Pagkababa niya ng bus mula sa Quangnin, pabalik ng Jiaotui. Wasak na agad ang pamilyang ito. Ang reputasyon mo bilang mabuting asawa
Itatapon na lang sa dagat. Kaya naman kung gusto mong ibaon sa hukay ang lihim na ito. Simula ngayong gabi, hindi na pwede ilock yung kawayan na gate mo. Buksan mo lang at maghintay ka na pumunta ako. Matinding hiyainis at nag-uumapaw na takot. Nangginghinig ang buong katawan ni Aling Xuan sa sobrang kaba. Bakas ang matinding galit sa kanyang mga mata habang tinititigan ng lalaking halos kasing edad lang ng anak niya. Pero wala siyang laban. Nagtiis at napakagatlabi na lang. Hindi makasigaw, hindi makahingi ng tulong sa kapitbahay dahil isang ingay lang ngayon, sasabog ang malaking lihim na yon. Ang kanyang buhay at ang pamilyang matagal niyang iningatan, tiyak na mawawasak na parang bula. Papait na mariing ipinikit ng kaawang-awang babae ang kanyang mga mata. Pilit ninunok ang luha. Tinanggap niya ang malagim na kasunduang ito. Siya rin ang nagtulak sa sarili sa madilim na putikan, isang hukay na wala ng balikan. Bumagsak ang malamig na dapitapon sa dike ng Yaotuy. Namula ang buong kalangitan hanggang sa malalayong ulap, mahaba at malungkot ang anino ng mga puno. Sa dalampasigan tulalang nakatayo si Aling Xuan. Blangko ang mga matang nakatitig sa nagwawalang alon na humahampas at nadudurog sa buhanginan. Tuluyan na sana niyang pinutol ang lihim na relasyon kay Manghay. Tinapos ang nakakabagot na paghihintay tuwing hapon. Pati ang patagong pagtanggap ng tulong na bigas sa may kanto. Pero ang kapalit ng pagpapanggap na masaya ang kanyang pamilya ay impyerno. Isang kwentong pagtataksil na mas madumi at mas masahol pa ng daang libong beses. Ngayon tuwing gabi sa tahimik na baryo, bawat kaluskus ng kawayang gate nila ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nakakakilabot at paulit-ulit na gumugulo sa isip niya. Si Kang ang tahimik na binata sa baryo ay may tinatagong bangis na isang gutom na hayop. Lihim siyang nakapasok sa bahay na parang isang masamang anino. Walang awang ninakaw ang natitirang dignidad ng isang babaeng nagkamali ng landas. Tuwing naisip niya na babalik na mula sa pagtatrabaho sa Kwangnin, ang asawang Sinya na maraming bitbit, parang pinipiga ang puso ni Aling Xuan. Sinaka siya ng sobrang takot at walang katumbas na hiya. Ang simpleng pagmamahal at tiwala ng kanyang asawa, pati ang pinaghirap ang pera nito. Lahat ng iyon na iyon para bang isang malupit na sentensya ng kamatayan para sa mabigat niyang kasalanan. Saan niya itatago ang mukha kapag nakita ang ngiti ng asawa? Lalo pat dito mismo sa loob ng bahay nila. Sa ilalim ng mismong bubong na ito, sariling kamay niya ang sumira sa kanyang dangal. Siya mismo ang naglubog sa sarili sa matinding dumi. Tapos na. Nakakulong na siya habang buhay sa rehas ng kalungkutan at maduming panggigipit. Parang naglalakad na bangkay na lang siya sa tabi ng luma niyang makinang panahi. Patuloy ang paghampas ng maingay na alon sa dike. Parang mapait na iyak ito na lalong nagpapabigat sa nararamdaman niyang matinding sakit. Tinatapos ang kwento ng madilim na pagtataksil at tuluyang ibinabaon ang buhay ng isang makasala ng misis. Mga minamahal na tagapakinig, ang natapos na kwento ay sigurado akong nag-iwan ng tahimik at mabigat na pakiramdam. Isang masakit na katotohanan tungkol sa puso ng tao. Sa buhay natin walang nakakabalik para itama ang nakaraan. Isang minutong kahinaan, tapos ang kapalit ay habang buhay na pagdurusa sa sobrang hiya at walang katapusang takot. Aminin natin ang pagiging malayo ng asawa ay talagang pinakamabigat na pagsubok sa pagiging tapat sa isang relasyon. Kahit pa hindi pwedeng gawing palusot ang kalungkutan para magloko at magtaksil. Dahil oras na mahulog ka sa maduming putikan ng pangangaliwa, hindi lang konsensya mo ang sinisira mo. Ang mas masaklap pa doon, ibinigay mo ang sarili mo para maging tau-tauhan na pwedeng takutin at gagamitin lang na ibang tao. Ang pinakamalupit na parusa sa buhay minsan ay wala sa panghuhusga ng iba. Nasa madilim itong kulungan ng konsensya kung saan ka inuusig nito gabi-gabi. Lalo na kapag kaharap mo ang purong pagmamahal ng mismong asawa mo. Ang saya ng pamilya at reputasyon natin ay napakarupok na parang salamin. Kapag ito ay nabasag, na kahit anong tago at takib pa ang gawin mo, patuloy pa ring duduguin ng dumi ang konsensya natin. Ito ay mapait na katapusan isang matinding babala sa sinumang nagtaksil sa sumpan at nagpabulag sa maling pagnanasa. Dito na nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong gabi.
Magpapaalam na po kami at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.